free, and all is stripped away, and simply because long just to breathe, something that's a good, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song is not what you require. Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ngayon. Ngayon po ay araw ng Thursday. No? At sa araw po ito, ngayon po ay August 20, 2026. At muli, sa bahaging ito sa ating daily devotion, sa ating God's morning, no? Tayo po ay tutungo sa talata mula sa Psalm, no? 113 verse 3, no? Ito ay isa sa mga popular verse, no? At sa ating pong pagtalakay nito, ito po ay pamagatan nating from sunrise to sunset, praise His name. At ngayon po sa ating pagtalakay nito ay muli tayo po isasamahan ng ating partner po para basahin at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Pasaya ka nito. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 11 verse 113 verse 3. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang pangalan ni Yahweh dapat papurihan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob. Salamat po sa pagmamahal mo sa bawat araw na ibinibigay mo sa amin. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, at nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, linisin ang aming mga puso at isipan, buksan mo ang aming mga puso upang marinig ang iyong mga tinig at maunawaan ang iyong mga salita ngayong umaga. Purihan, punuin mo po kami ng iyong banal na espiritu, gabayan sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga at bigyan kami ng karunungan at lakas na isa sa pamuhay namin sa bawat araw, Panginoon. Patuloy mo po kami pangunahan, Panginoon, ang aming mga isipan at ang aming mga puso. Samahan nawa kami ng iyong banal na espiritu sa aming maghapon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng papuri at karangalan ay aming itinataas sa inyong pangalan, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. No? At dito po sa ating paksa ay napakahalagang malaman natin sa buhay po kasi natin ay napakahalaga ng word na ito. Yung praise the Lord. No? Malimit nating naririnig yan. At sa iba, maaaring parang tila, parang corny, no? Or isang bahagi. Pero dito ay isang paalala ho sa atin. Natatandaan ko may isang kabataan, tagal ng panahon nito, siguro may 10 years na. Naalala ko tuloy isang kabataan, sabi sa akin, bakit po sa tuwing nakakausap namin kayo, laging praise the Lord, praise the Lord. No? Parang nakakakulili na. No? Pero ito po yung dahilan. No? Mga bahagi sa buhay ng isang tao na o tayo bilang isang mananampalataya kung bakit natin kailangan. No? Kaya nga po, ay bago tayo magsimula ay tanungin natin, kumusta ba ang pagpupuri na ikaw, tayo ngayon, nitong mga nagdaang araw, paano ba tayo? No? Kapag maganda ba ang nangyayari, madali tayong magpasalamat, no? Pero kapag mahirap,
O kaya minsan parang kapag tayo ay tila napapagod, no? O abala tayo, no? Sa ating mga gawain, no? Parang naiisip ba natin na parang minsan ay nalilimitahan tayo sa pagpupuri sa Panginoon, no? O kung minsan kapag tayo ay nahihirapan at tila ba ay parang hindi sumasagot ang Panginoon, pinupuri mo pa rin ba siya? O tumitigil ka na at minsan humihinto, no, sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon? No, sa tingin mo ba ang pagpupuri ay parang bayad? Parang bayad lang ba ito na ibinibigay natin kapag mabuti ang trato niya sa atin? O ito ay nagpapahayag kung sino siya kahit ano pa man ang mangyari sa iyo? O kung mawawala ang lahat, ang iyong kalusugan, iyong trabaho, negosyo, pamilya, meron ka pa rin bang dahilan upang purihin ang Diyos? Kung meron, ano ito? Kaya nga po, itong ating binasang talata, ang mismong sagot, no? At mismong kahulugan ng mga katanungan yan. Noong panahon po na isinulat ang awit, no, 113, ay walang orasan. Ang araw ang nagsisilbing gabay ng buhay. At bahagi po ito ng tinatawag na halel. Ang halel po ay inaawit ng buong bayan ng Diyos ng sabay-sabay sa bawat dakilang pagdiriwang. Halimbawa, ito po yung araw na kapistahan, ano? O mga araw na dumadaan sa buong, sabi nga, buong panahon nila na tanda ng kanyang paghahari, no? At hindi po ito limitado sa isang bansa o oras lamang. At ngayon, sa kasalukuyan po, no, meron na po tayong teknolohiya, no? May mga relo na ho tayo, nalausot ngayon, ano ho. Ngunit madalas po na nakakalimutan po natin na ang lahat ay galing pa rin po sa ating Panginoon Diyos. Minsan, ang pagpupuri ay nagiging panghalawala na lamang. No, mapapansin po natin na kapag hindi pumapabor sa atin ang panahon, minsan napapagod tayo, no? Nalilimutan natin minsan yung Diyos. Minsan pa nga, nagiging scapegoat natin. Sabihin natin yung, sige na, dahil pagod ako, hindi ko na lang gagawin ito. Tandaan po natin, ang ating Panginoon, ang siyang nagbigay ng lahat. Kaya nga po, ang papuri, o sabihin na natin, tanungin na natin yan, no? Ang papuri ba ay nakadepende sa ating kalagayan o sa kanyang paghahari? Yan po ang katanungan na bago tayo makita natin, nakadepende ba ito sa ating kalalagayan o sa kanyang paghahari? Yan po ang isang katanungan. Sabi nga dito sa Amplified Version, from the rising of the sun to its setting, the name of the Lord to be praised. Meron ditong footnote, with awe-inspired reverence. Kaya nga po, dito po sa ating pagtalakay nito, bigyan po natin at natin pong himayin. Sa unang bahagi, sabi, from the rising of the sun, mula sa umaga. Ngayon, umaga. This is God's morning. Bago tayo magsimula, sabi nga, una ang Diyos. Mapapansin po natin sa Lamentation chapter 3 verse 22 and 23. Ano ba sasabi doon? Lamentation, panaghoy. Yan, panaghoy. Yan. Yan. 3, 22 hanggang 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. 23. Ito ay laging sariwa bawat umaga.
katapatan mo'y napakadakila. Ayan, kita. Amen. Ano ho? Kaya nga po, ito ang dahilan kung bakit dapat natin po siyang purihin araw-araw. Sabi nga po doon, di ba? Dahil bago ang kanyang pag-ibig bawat araw. Wow. Minsan ba sa buhay natin, napagod ka? Nahihirapan ka magpuri sa Panginoon. Lord, pagod ako ngayon. Saka na lang. Lord, may pinagdadaanan ako ngayon. Saka na lang. Lord, hindi naging maganda, hindi pumabor ang araw ko na ito ngayon sa akin. Saka ka na lang. Kapag maganda ang araw, pupurihin ko siya. Kapag masama, hindi. Tama o mali? Mali. Mali. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago kasabay ng ating kalagayan. Siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya nararapat ang kanyang papuri maging umaga at gabi. Dahil siya ang Diyos. Ang Diyos natin. Hindi dahil sa ating naranasan. Hindi dahil sa ating kabiguan. Hindi dahil sa maganda nangyari sa atin. Hindi ito nakadepende. Sabi nga po ng isang commentary, no? Sabi dito ni Cory ten Boom, no? Praise God even when you don't understand what He is doing. Minsan hindi natin maintindihan talaga kung ano ang plano ng Diyos, ano ang nangyayari, pero hindi dahilan para hindi natin siya mapupurihan. Dahil ang tunay na pagpupuri ay hindi nakadepende sa pagkaunawa natin, kundi sa pagtitiwala na siya ay laging mabuti. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay mabuti? Amen. Sabi nga po natin kanina, ang chapter na ito mula po sa Psalm 113 hanggang Psalm 118 ay tinatawag na Hallel. Ibig sabihin po, ito'y inaawit ng mga Hudyo sa bawat pista at ng Pasko, na ibig sabihin ay ang talatang ito po ay inaawit na ng milyong-milyong tao sa loob ng libu-libong taon mula noong panahon pa. No? Noong unang panahon pa po. Kaya nga po, ang papuring ito ay marami na hong pinatunayan. Higit pa sa anumang ginto o karangalan ng isang tao. Sabi nga rin din po dito sa sunod na bahagi, to its setting, hanggang gabi. Ibig sabihin po niyan, pagkatapos ng lahat, di ba? Pag gabi, tutulog ka na, natapos yung lahat. Tanong, pinasalamatan mo ba yung Diyos? Napasalamatan mo ba ang Diyos? Alam niyo, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi ang Bible study po namin ay everyday. No? Hindi naman po laging ganon. No? Kasi iba-iba po yung Bible study. Ibig sabihin, ako po personally, dahil everyday ko yung aking Bible study, maging iba-iba man yung mga taong nakakausap ko. Pero nagpapasalamat po ako dahil sa ganung paraan, tinulungan po ako ng Panginoon para mapapurihan siya sa kanyang sariling paraan. Siguro kung wala pong ganun, baka minsan nakakalimot din po ako. Pero dahil sa mga tulong na katulad na ganun ng Panginoon, nagiging kalakasan po ito ng pagpupuri sa Panginoon. Na kung siguro sa buhay ko ay maaring kung walang ganito, walang Bible study, baka malimutan ko na rin makalimot din ako minsan sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga po,
to its setting pagkatapos ng lahat sa huling araw, no? Dahil ang aming pong Bible study ngayon is from Monday to Friday, no? Except Saturday, pero Saturday may mga fellowship. Kaya, purihin ng Diyos, meron akong Bible study every 8 p.m., no? Kaya nga po, pagka po 8 p.m., no, yung ibang tumatawag, no, hindi ko nasasagot talaga yan, no, hanggang mga 10 o'clock or whatsoever. Kasi nga po, yun nga po, kadahilanan, no, kasi meron po akong Bible study ng 8 p.m., talagang hindi po ako nasagot ng tawag on that period, no. Dahil nakikinig po ako, no, sa bawat refleksyon, sa bawat pangyayari ng gawain, and that is my way of praising the Lord na bago po ako matulog, no. At purihin ng Diyos, no, na sa katulad ng paraan na ito ay paano natin napapapurihan ang Panginoon Diyos, no. Sabi nga sa atin ng awit, no, Psalm 145 verse 2, no, sabi po doon ng awit, Aking papupurihan at pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpasasalamat magpakailanman. It's a declaration, no, ni Haring David, no, kung paano niya gagawin ang pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga sa atin. Maaring sabihin natin ay sa ating sariling kaparaanan, hindi na ho ako titigil. Again, inuulit ko ito is that to condemn each person, at passing tabi po, sa mga taong nakikinig ngayon, gusto ko lang hong sabihin, tandaan po natin, hindi ho natin ito kakayanin sa ganang atin lamang, kailangan ho natin talaga ang gabay ng Panginoon. Kaya nga po, malimit, pag may nagsasabi sa akin, Pastor, hindi na ho ako liliban dyan sa Bible study o sa mga gawain. Lagi ko na lang sasabi, kapatid, panalangin mo yan, bigyan ka ng lakas ng Panginoon, no? Huwag po tayo mangako sa mga pastor, no? Dahil ang pastor, tao lang din po yan, no? Tandaan po natin, kung nangako tayo sa ating Panginoon Diyos, siguraduhin natin, natutuparin natin. Kasi ang Diyos hindi nakakalimot. Ang tao nakakalimot eh. Dahil kaya ko po nasasabi ito, madami na pong taong dumaan sa buhay ko nang nagsasabi po sa akin yan, especially sa Bible study, na ngayon ay hindi na ho namin nakakasama sa Bible study. Maaring siguro, hindi ko na ho alam dahil wala na ho akong update, nagpapatuloy siya ng Bible study niya sa iba o kaya siya nag-handle ng Bible study. Pero nawa, sa akin nga laging kaya ako nababanggit kaya ako nababanggit ito kasi nga po kapag nangako tayo sa Panginoon ay napakahirap po nun. Bakit? Kasi siya hindi nakakalimot. Kaya nga po lagi lang natin sabihin na bigyan tayo ng lakas ng Panginoon Diyos na magawa. Dahil kasi kahit ako, hindi ko kaya ipangako eh. Biyaya lang po talaga ng Panginoon Diyos na mayroong mga tao na ini-invite ako sa mga Bible study katulad nito na every Monday to Friday ay ako po ay nakadadalo rin katulad din po nila. Kaya nga po, hindi ko kayang ipangako dahil alam ko na pwede akong magkulang. Pero yung Diyos, hindi kailanman magkukulang. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat dahil hindi po siya nagkukulang sa akin. Dinadala niya po ako sa mga ganong klaseng gawain upang paalalahanan na dapat ko siyang purihin araw-araw. Kaya nga, sabi nga po dito, every day I will bless you and I will praise your name. Sabi niya doon sa Psalm 145 verse 2, forever and ever. Kaya nga po, ang araw-araw po ay walang tigil na pagpapapuri. Minsan, tama ba na sa simbahan lang dapat magpuri? Tama ba? Hindi. Sabi nga po, dito minsan, inisip natin, kailangan pumunta ko ng simbahan, doon ako magpuri sa Panginoon. Minsan, yun po yung kaisipan ng iba. Tandaan po natin, ang sabi po dito, mula pagsikat hanggang paglubog. Ito ang buong buhay natin. Ibig sabihin, ang pagpupuri ay hindi lang sa oras ng pagsamba. Ito ang ating pamumuhay araw-araw.
Sabi nga, praise is not a reaction to our circumstances. It is a declaration of His character. Dinideclare natin ang karakter ng Diyos. Panginoon, Ikaw ang aking provider. Panginoon, Ikaw ang aking healer. Panginoon, Ikaw ang Diyos na siya nagko-comfort sa akin. Panginoon, Ikaw nagbibigay ng kasiyahan sa akin. Panginoon, Ikaw nagbibigay ng lakas sa akin. At yan ay mga bagay na kailangan natin araw-araw. Tama ba? At siya yun. Hindi natin, sabi nga, minsan, no, hindi ibig sabihin na kapag maganda lamang po ang pangyayari, ay pupurihin natin siya. At kung hindi, ay hindi na. Tandaan po natin, kaya po natin siya pinupuri ay dahil siya po ay mabuti, tapat, at dakila. Kaya nga, sabi nga po, doon sa Matthew 26 verse 30, nung bago dakpin po ang ating Panginoong Jesucristo, ano po sabi niya doon? 26:30. Ah, Ang pag-awit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. yan, Imagine ninyo, bago po dakpin ang ating Panginoong Jesucristo, bago dakpin dahil siya ay omniscience, ibig sabihin lahat nalalaman niya. Alam niya na dadakpin na siya. Ano po nangyari doon? Doon sa binasa, sila ay umawit. Sila ay nagpapuri. Imagine niyo, dadakipin ka na. Sabi nga doon sa Tagalog, babalubarin na ang iyong pagkatao, hahagupitin, tututsain, duduraan, yayapakan, pagtatawanan, lahat na nang nandun. Pero anong ginawa ng Panginoon? Inunahan niya ito ng pagpupuri. Kahit sa gitna ng pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay. Ang ating Yeshua ay umawit ng papuri sa Diyos. At sabi nga po dito sa sumunod, the name of the Lord is to be praised. Dapat purihin ang pangalan niya. Kung mapapansin po natin, hindi niya sinisi, no? Ang Diyos. Kasi dahil Diyos siya. Pero tao din po siya. Naranasan niya yung sakit, hirap, pagkapahiya. Pero inako niya yun. Upang ang kahiyan mo, paghihirap mo, kasalanan mo, sakit mo, ay bayaran niya. At yan yung dahilan para purihin ang pangalan niya. At hindi yan yung dahilan para mag-focus ka sa mga bagay na hindi mo nararanasan ngayon. Na hindi mo matanggap ngayon. Hindi dahil sa hindi maganda ang araw. Hindi dahil siyang Diyos na hindi nagbabago. Hindi dahil sa maganda ang araw. Minsan, doon tayo talaga nakadepende. Kaya marami po yung tao na lulubog, lilitaw. No? Yung sabihin natin ay nandyan siya ngayon, mamaya wala na. Lulubog, lilitaw. Wala siyang inconsistent. Hindi siya consistent. Inconsistent siya sa mga bagay. Pero kapag nakikita natin ang papuris, ang tunay na pagpupuri sa Panginoon, yun yung sinasabing nananatili ka. Sabi nga sa atin ng Malakay, no? Chapter 1,
verse 11. Sabi po doon, Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malinis na handog para sa akin. Ako'y pinararangalan nilang lahat. Amen. No? Kami po ay nasa yugto ng Leviticus, no? At natapos po namin yung pag-aaral na yan at nandun na kami ngayon sa paglilinis. Ano ho? Nasa Leviticus chapter 14 po kami. At sa mga aral na ito ng paghahandog, no, na pag-aralan po namin yan, na napakahalaga po, no, ng paghahandog, no, na sa buhay natin ngayon, ano ho, ang paghahandog na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. He is the atonement, no, sa buhay natin, at yung alay na yon ay naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga, from the rising of the sun to its setting, sabi doon ng talata ng Malakay, my name will be great among the nations. Ang kanyang pangalan. Dahil ang lahat ng pangalan, no, o ang kanyang pangalan ay dakila sa lahat ng anumang bansa. Ganun din po sa bawat araw sa buhay natin. Siya ang dakila. Minsan, sa buhay natin, di ba nakakaranas tayo ng pagod? At dahil sa pagod na yan, minsan, nawawalan na tayo ng lakas. Tama? O sabihin na natin, parang tila ba, wala na tayong panahon sa Kanya. Kasi ganun tayo minsan kabisi. Tama? Ganun tayo kabisi. Pero, yun ba yung tamang dahilan sa Panginoon? Yung pagod na ako sa buong araw, ang dami kong ginawa. No? At wala na akong lakas. Ang mabigat nun, napagod ka, pero wala ka na ring lakas magpuri sa Panginoon. Tandaan po, ang pagpupuri ay hindi galing sa ating lakas, kundi galing sa kanyang kabutihan. Purihin natin siya dahil siya ang Diyos natin. Sabi nga po, he who praise God in the storm has already found shelter. Ulitin ko po. He who praises God in the storm has already found shelter. Ang tao daw po na nagpupuri sa Panginoon ay nakita niya na ang kanyang kanlungan, ang kanyang kapahingahan, ang kanyang lakas. Dahil kapag pinupuri natin ang ating Panginoon sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng ating mga kinaabalahan sa araw na ito, sa araw na daraan, tayo po ay nasa kanyang presensya. Bakit ba maraming nakakaranas ng guilt sa tuwing minsan hindi niya nagagawa yung pinagagawa ng Diyos? Why? Because he missed yung pagkakataon na magawa niya ito sa Panginoon. Imagine niyo si Mary Magdalene, si Mary, yung kapatid po ni Lazaro at ni Marta. Ibinuhos niya yung pabango sa paanan. Hindi sa damit, kundi sa paanan. At sabi nga ni Judas, sayang. Totoo, tama no? Sayang. Bakit doon sa paa? Bakit mo inaksaya? Magiging pera? Napakamahal ng pabango. Pero hindi siya nag-alintangan.
Dahil noong panahon yun, ang pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao ay ang paa. Wala pang tiles, wala pang sapatos, sandalyas lang. At yan yung nagpapabango sa ating karumihan. Ang Diyos ay hindi marumi. Subalit, kung lalapit tayo sa Kanya, ito ay magiging samyo sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating kasalanan. Dahil ang pagpupuri ay mabuti para sa atin. Para sa atin. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagpupuri at pasasalamat ay nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng ating kalooban. Pansinin mo, magpuri ka sa Panginoon. Bakit gumagaan yung buhay mo? Bakit gumagaan yung pakiramdam mo? Dahil hindi lamang po ito spiritual. Ito rin po ay mabuti para sa ating mga puso at sa ating isip. Dahil ang pagpupuri po ay hindi nakabase sa sitwasyon. Ito po ay nakabase sa katangian ng Diyos. Kaya nga mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa ating buhay, sa umaga pa lang, bago magsimula ang ating araw, purihin na natin siya. Dahil siya po ang nagbibigay ng bagong umaga. Sa kalagitnaan, maging sa tanghali, minsan nandyan na, napapagod na tayo. Tila, nawawalan na tayo ng lakas. Purihin pa rin po natin siya. Dahil siya nagbibigay ng lakas. At sa ating pagtulog, kapag gabi na, pagka natapos na natin ang lahat, purihin pa rin natin siya. Dahil siya ang tapat sa buong araw na ating kinaharap. Tandaan po natin, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, ang pagpupuri natin ay hindi nakadepende sa ating nararamdaman. Inuulit ko po, ito po ay nakadepende sa kanyang katapatan, sa katapatan ng Diyos. Kung siya ay mabuti kahit kailan, dapat po siyang purihin ng buong araw, ng buong puso, ng buong buhay natin. Mga kapatid, ang ating pagpupuri ay hindi nakadepende sa kung gaano kaganda o kabigat ang ating araw. Hindi po ito reaksyon sa ating kalalagayan. Ito po ay pagpapahayag ng kanyang katangian. Sabi nga po, mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Siya po ay pareho. Siya ay mabuti, tapat, at dakila. Kaya kahit anong oras, kahit anong sitwasyon, purihin natin siya, ang ating Panginoon Diyos. Hindi dahil naiintindihan natin ang lahat, kundi dahil alam natin kung sino siya. Kung sino ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang Panginoon ay laging karapat-dapat purihin. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito at magpakailanman. Again, purihin po ating Panginoon Diyos. Diyan po ako magtatapos. Tawa tayo na pagpala ng Panginoon. At ngayon naman tayo tutungo sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Praise God po sa ating napag-aralan ngayong umagang ito. Sabi nga po dito ay hindi lang po sa simbahan tayo dapat magpuri, kundi mula pagmulat ng ating mga mata sa umaga hanggang pagtulog sa gabi. Sa bawat oras, sa bawat lugar, ang pangalan ng Panginoon ay karapat-dapat na papurihan at luwalhatiin. Dahil kung paano ang araw ay sumisikat at lumulubog ayon sa kanyang utos, ganun din ang kanyang pag-ibig at pag-iingat sa bawat isa sa atin. Hindi nagbabago, hindi nawawala, kaya't simulan natin ang ating araw na may pusong puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Kapag po ginawa natin ang
pinapurihan natin ang ating Panginoon at ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Sa umaga pa lang, mapapansin po natin na sa hapon pagod tayo pero masaya tayo kasi alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. At ipinagkatiwala natin ang ating maghapon, ang ating buhay sa ating Panginoon. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, purihin natin Panginoon Diyos. Ngayon naman tayo tutungo sa ating mga kapatid, sa mga nakasama natin via online. No? At ito po ay, lapit lang ako. Hindi ko mahawakan tong ating, yan. Okay, so pinangunahan po tayo mula po sa Villa Escudero. Kasama po natin ngayon ang Patual family, yan, sa pangunguna po ni Nay Nini. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong buong pamilya, dyan po sa Villa Escudero, Nay Winnie Patual, no? At, yan, sinundan po yan ng kanyang kapatid, no, si Nay Marta Artillaga. At syempre, pagbati na rin natin dyan kay Kuya Chris, nakita ko rin, kasama rin po natin, ano, katuwa rin ito mag-asawang ito dahil, no, magkabukod sila ng talagang panunood. Talagang nandyan din si Kuya Chris, no? Pero magkasama po sa bahay, ano? Pero purihin ng Diyos, no? Nakakatuwa po yung ganyan dahil talagang kami po, no? Sa akin po bilang isang nagpapahayag din po ng salita ng Panginoon Diyos. Isa pong kalakasan, to be honest, ano, nakakapagbigay po, nakakapag-boost po ng moral, ano, na nakikita natin, na yung mga kapatid natin sa Panginoon na nakakasama natin, no? Iba po kasi yung nakakasama talaga natin, ano. Kasi marami yung kapatid na magsasabi sa'yo, lagi ko ipinagpe-pray, yes, napakasarap din ho noon, ano, na nalalaman natin, ano ho. Pero minsan yung iba sa ano lang sa words lang no. Minsan talagang ramdam mo rin na parang hindi na rin naman totoo minsan, ano. Kaya nga po itong mga ganitong bagay na bahagi po ng ganito ay sa totoo lamang po, no. Sa akin, ano, personally, I want to thank all of you, no, especially itong mga kapatid nating ito sa Panginoon na lagi talagang sumusuporta, no. Kasi yan po yun, no. Sumusuporta sa mga ganitong gawain, ano. Kasi talagang nakakapagpalakas po talaga. Nagiging kalakasan po yan, ano ho. At purihin ng Diyos sa buhay ninyo. Yan, tuloy na po tayo sa ating pagbati, ano ho. Yan, kasama rin po natin. Yan, kasama rin, ayaw umangat. Bakit ayaw umangat? Yan, okay. Yan, ito pa. Isang kapatid din natin, no? Mula naman sa Dubai, yan, kasama rin namin to sa Bible study kagabi, no? Yan, si Maria Bunalos. Yan, ang aming Chris Aquino. Yan, si Chris Aquino. Yan ang Purposeful Life Ministry. Yan, kasama rin po lagi namin itong si Sister Maria Bunalos na kahit nasa Dubai siya talaga namang nakakatuwa, ano ho. Nakaka-inspired ho ba, no? Lalo na pag alam natin na yung talagang yung effort, no? Nakakamanghay, nakaka-bless, no? Kung sila nagagawa nila, bakit tayo hindi? No, parang ganon. No, parang lalong nakaka-encourage, no? Parang ganon. Kaya salamat mga kapatid yan kay Sister Maria Bunalos na kahit malayo, no, ay nandun pa rin, no? Yan, nabanggit ko na rin kanina si Kuya Chris na lagi rin nating nakakasama. Yan, ano, at ito, isa pa, naku, talaga namang nakaka-inspired, no, pagka mga talagang yan, katulad nito si Nay Remy Alinea from Dolores, Quezon, ano, na talagang kahit hindi man po magkaiba man po kami ng church, ano, ay talagang pagdating sa Bible study kasama pa rin po namin, ano, nakakatuwa po at nakaka-inspire dahil kagabi ho ay meron ho kaming parang quiz, no, yung recitation ba, ganun, na pinababasa yung Bible verse, no, at talaga namang buhay na buhay, gising na gising, kasi kalimitan sa Bible study, ay lalo na online, nakakatulog, pero ito talaga nakita natin, kasi nung nag-random tayo, kasi nga minsan pinapatay yung camera, pero
purihin po ang Panginoon Diyos, no? Konting kwento lang ho at gusto ko lang hong i-share yung aking kagalakan na naramdaman, ano ho, na talagang gising na gising, ano ho, ang bawat isa, ano ho, lalo na sa pagbabasa nung mga talatang aming napag-aralan kagabi. Purihin ng Diyos yan. Isa po dyan si Nay Remy Alinea, ano ho, na kung bakit ako na-inspired dahil ako po ay dalangin ko na nawa ay sapitin ko rin yung ganong edad na kahit ganong edad na ay nagba-Bible study pa rin, ano ho, hindi tumitigil sa Panginoon. Nawa, ano ho, ay bigyan tayo ng kalakasan at inspiration ng Panginoon na gawin ang mga bagay na yun. Even kahit dito sa, ano, kaya nga po nagiging inspirasyon dahil, ano ho, doon sa kanilang, bagamat yung kanilang edad ay nandun na, ano ho, ay hindi naman po katandaan, ano, ibig sabihin ay mas nakakatanda lamang po sa akin, ay nakaka-inspired, ano, na wow, sana by the grace of God, no, ay na pagdating ng panahon ay nakakasama pa rin ako sa mga ganitong gawain, no. Ayan, ano ho, kaya po na-inspire din po ko. Ayan, ito rin po ating kapatid from Usami City, no. Yan, kasama rin po natin si Dr. Julia C, ano ho. Yan, nakakasama rin po namin sa Bible study yan. At pagbati rin natin, ano ho, sa inyong buong pamilya, Doktora, dyan, kila Sir Dodong, kay Johan, kay Jansen, at kay Kervin, no. Isang mapagpalang umaga po. Yan, ano ho, isang yan, good morning. At yan, bagbati naman natin. Tungo naman tayo sa bayan ng Liliw. Kasama po natin ang Arosena family. Yan, ano ho, kasama po natin si Nay Edna Arosena. Isang mapagpalang umaga po. Yan. At pagbati rin po natin, no, sa ating kapatid from Dolores, Quezon. Yan, pagbati natin kay Tatay Victor, no, at Nanay Tessie Dalangin na ngayon kasama rin po natin, no. Lagi rin nating nakakasama dito sa God's Morning. Purihin po ang Panginoon Diyos. Nanay Tessie at Tatay Victor, lagi po kayong mag-ingat dyan at palakas, no. Yan. At sama rin natin ang ating kapatid, no. Yan, ang ating drummer, no. Yan, si Brother Ezekiel Malasmas. Purihin ng Diyos, bro. At isang kagalakan, no. Makasama ka dito sa God's Morning. Purihin ng Diyos. Yan. At sino pa? At ito yung ating kapatid from Barangay Santo Angel. Kasama po natin si Sister Manilyn Mendoza na madalas po nating makasama dito sa God's Morning. Pagbati po sa inyong buong pamilya. Yan. At syempre, yan, kasama rin natin ngayon ang aking magandang nanay, Corazon Mercado. Yan, na nasa Santa Rosa, Laguna. Isang mapagpalang umaga po, ma. Diyan, at syempre pagbati ko sa aking mga anak, kay Casey, na nasa Santa Rosa, kay Kyle, na nasa Batangas, at ganun din sa aking kapatid na si Caroline, na nandiyan sa Santa Rosa, at pagbati ko sa kanyang mga anak, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Sian. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Yan, yan. Speaking kay Caroline, yan, nandito rin siya. Yan, nauna na yung pagbati. No, yan. At yan, sa ating kapatid na si Sister Abigail daw. Ano, isang mapagpalang umaga sa iyo. Yan, from United States of America. Yan, kasama natin si Nurse Abigail. Yan, isang kagalakan. Medyo nakalabas na ng hospital si Mamang, isang kagalakan kapatid. Praise God. Salamat sa update mo. No? At yan, ang ating kapatid na tungo ulit tayo sa San Pablo City. Yan, kasama natin ang Rodriguez family. Yan, kasama natin si Brother Greg. Isang mapagpalang umaga sa iyo. Yan. At tungo naman tayo sa Pila, Laguna. Kasama po natin ang Tatel family. Yan, kasama natin ating kapatid, si Sister Alma Valenzuela. Isang mapagpalang umaga. Yan, at sa lahat ng kasama nyo dyan sa Tayloric Church, no? Yan, sa pangunguna ni Pastor Eds. Rona, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Yan, no? Purihin ating Panginoon Diyos. Yan. At, sino pa? Yan, syempre, yan ba, kasama rin natin ang aking ate, si Annabel Mercado Padilla, dyan sa Fairview, Manila. At isang pagbati sa lahat dyan sa Fairview. Yan, kasama po natin ang aking ate, Annabel Mercado
Mercado Padilla, isang mapagpalang umaga sa iyo dyan, ate, at sa iyong buong mga anak dyan at mga apo. Yan, sa mapagpalang umaga. Yan sa ating lahat. At yan. Ay, okay. So, pag wala si na Josie, at nasa ospital daw, sige, at ating ipanalangin din po, sabi nga dito ni Nay Marta. At anyway, so, siguro naman po lahat ay aking nabanggit, at kung meron man akong hindi nabanggit, good morning sa inyo po, sa aking mga hindi nabanggit, at sa mga kikinig pa lang ng replay, manunood, God's morning po sa inyo at binabati ko po kayong lahat at inyong buong pamilya. Ngayon po ay tayo dadako na sa pagtatapos ng atin pong God's morning at nawa tayo po ay napagpala ng Panginoon at sa ating pong pagtatapos tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa pagpapaalala mo ng pagpupuri namin sa iyo. Lord, pinaalala mo sa amin ngayong umaga nito na ang pagpupuri ay hindi lamang nakabase sa kung ano ang nararamdaman namin, kundi sa kung sino ka at anong ang iyong katangian. Kaya Panginoon, patawarin mo kami kung kami man po ay nagkukulang sa mga sandali na ikaw ay aming mapapurihan. Kaya Panginoon, patuloy Panginoon na sa amin pong pinag-aralan nito ay idinadalangin po namin, Panginoon, na ito ay hindi mawaglit sa aming kaisipan. Bigyan mo kami ng lakas upang ito ay aming mapanghawakan at ito ay aming masunod, O Lord, ayon sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, idinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoong gabayan, ingatan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nananahan sa amin at magbibigay sa amin ng lakas, patnubay at gabay na katulad ng aming napakinggan ngayon ay magsisilbi naming pundasyon at aming tanggulan, O Lord, ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa yugtong ito na kami po ay muling magkakasama, O Lord, upang magpuri sa iyo, O Lord, at sa aming mga kapatid na manunood pa lang, O Lord, dinadalangin din po namin ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Bigyan mo po ang bawat tao, Lord, na makakarinig, Panginoon, ng platform na ito upang mapagpala, Panginoon, ng iyong salita. At bigyan mo po, Panginoon, ng comfort, O Lord, na kung ang mga taong ito ay dumaranas, Panginoon, ng mga bagabag, O Lord, kabigatan sa buhay, Lord, pagpalain mo po sila at patuloy na bigyan ng lakas, O Lord. Ikaw ang dapat papurihan, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa sitwasyong ito, kami po ay nagpupuri at idinadalangin din po namin ang kalalagayan ng aming mga kapatid na may karamdaman. Especially ngayon, si Nanay Josie na ngayon po ay nasa ospital. Kami po ay nagpupuri at naniniwala at nagtitiwala, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng nakatatalos ng buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ang kanyang kagalingan, ang kanyang ang probisyon, Panginoon, ng pagkakaloob mo sa kanyang buong pamilya, O Lord, upang matugunan, Panginoon, ang gamutang ito. Ganon din, Panginoon, sa mga taong nakikinig ngayon, O Lord. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan sa anumang karamdaman. Ganon din, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Patuloy namin idinadalangin sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na itinadalangin din po namin, Panginoon, na sa gitna ng lahat ng ito, Lord, yung katugunan mo ay hindi dahilan para hindi ka namin papurihan. Maging kung minsan sa iyong katugunan ay parang tila hindi pumapabor, Lord, hindi ibig sabihin na ikaw ay nagagalit o nagtatampo sa amin, kundi Panginoon, Lord, ikaw yung Diyos na dapat papurihan, O Lord, na ikaw ang Diyos na dapat namin pagkatiwalaan, na sa gitna, Panginoon, na hindi pumapabor ang aming mga panalangin, Lord, hindi ka nagpapabaya at hindi ka kailanman magpapabaya sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon, ituwid mo ang aming mga puso, isipan, O Lord, at ikaw po, Panginoon, ang siyang manahan sa lahat ng ito, ng bahagi ng aming buhay. Again, O Lord, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. And this are pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died.
Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we are for Christ again. God's morning, everyone.